Sinigurado ko maayos ang mukha ko bago ko tuluyan lumabas sa sariling kwarto dito sa malaking bahay namin ng asawa ko. Napangiti ako nang makita ang ilang maids namin na sobrang abala sa mga kanya-kanyang gawain. Maingat ngunit mabilis akong pumunta sa kusina at naabutan ko doon si Manang Alma na siyang tumatayong mayordoma sa bahay namin. Kaagad siyang ngumiti ng matamis nang makita ako, saka marahang lumayo sa niluluto para hayaan akong ipagpatuloy iyon. Bahagi akong natawa sa katuluyan ng nilapitan ang iniwan niyang karne para ako na ang magtuloy sa pagluluto. "Sorry, Manang. Tinanghali ako ng gising." Nakangiting sabi ko pero bahagya lang umiling si Manang Alma. Sabay hagod ng bahagya sa likuran ko. "Ayos lang anak. Hindi mo na nga kailangan pang gawin niyan dahil marami naman kami dito." Tumawa lang ako sa sinabi niya saka itinuon ang buong pansin sa pagluluto. I love to cook, but this is not my profession. I am a housewife and I also do painting as a hobby. Nag-aral ako ng business pero hindi ko na rin napakinabangan kasi ang asawa ko nang umaasikaso sa lahat ng negosyo ng mga magulang ko. I love being a housewife and I love how free I am. Ilang minuto lang natapos na niluluto namin kaya mabilis ko itong dinala sa breakfast table na may nakahanda ng mga plato para sa amin dalawa ng asawa ko. Tiningnan ko pa ang lahat at sinigurado ko na magandang tingnan bago ako umupo sa upuan na para sa akin. "Nandiyan na si Alden." Bulong ni Manang sabay balik sa kitchen kaya kaagad kong nilingon ng asawa ko na kasalukuyan ang naglalakad papunta sa pagkainan. "Good morning." Bati ko sa masaglang boses pero ni isang sulyap hindi niya ibinigay sa akin kaya tumahimik na lang ako. Sa kabahagyang kumurap at lumunok. Sunundan ko ng tingin ang walang reaksyon niyang pagkuha ng pagkain na parang wala siyang kasama sa mga oras na ito. He is already wearing his corporate suit and his curly hair is slightly fixed, causing him to look so neat. Hindi nakalampas sa akin ang bahagyang pagkunot ng makapal na kilay niya nang isubo ang adobo na si Manang ang gumawa kasi medyo na-late ako sa pagising. Napalunok ako nang bigla siyang tumayo na parang nawala ng gana kaya pati ako'y napatayo din. "Alden, hindi mo ba tatapusin ang pagkain mo?" Dali-dali kong tanong nang kaagad siyang naglakad paalis. "I lost my appetite." Malamig na sabi niya bago tuloy-tuloy na lumabas ng bahay kaya napatulala na lang ako habang nakatanaw sa likod niyang papalayo. Malungkot akong ngumiti. Ilang minuto pa ang lumipas. I always wanted to have a magical and amazing love story pero biglang gumuho ang pangarap kong iyon nang ipagkasundo ako ng mga magulang ko kay Alden. Pero mabilis akong tinanggap kasi alam kong hindi ako pwedeng tumakas sa ganitong gawain ng pamilya. I need to marry a man that I don't even know for our business. Pero hindi ko tulad ng ibang babae na walang pakiramdam. I was attracted to my husband. He looked really good the first time I met him, even until now. I learned to love him and I've been trying to get inside his heart. I am trying everything for him to notice me. Pero isang taon na kaming kasal, wala pa din siyang pakialam sa akin. Unti-unting bumalik sa mga alaala ko ang araw ng kasal namin. That was one of the most memorable days that happened in my life. The day I got married. "Ang ganda mo." Maligayang sabi ng best friend ko na si Gina kaya matipid akong ngumiti. "This is the day that I will get married. Alden Abellano, the man that I just met last week. But I honestly find him so attractive, but he is a little bit distant and cold." "Thank you." Mahinang sabi ko sa kaibigan bago lingunin si Mommy na tahimik lang sa tabi na nagmamasid sa akin. I could see some tears forming in her eyes, so I smiled sweetly at her. "My baby is getting married today." Emotional na sabi niya bago ko marahang niyakap kaya napatawa ko ng mahina. "I am 24, Mommy." Nakangusong sabi ko kaya natawa na din siya ng mahina bago mas sinigpitan ng yakap sa akin. "You are the most beautiful bride, darling." Malambing na sabi niya, kalaunan matapos ang pagdadrama. "More beautiful than you?" Pabirong tanong ko kaya bahagya din siyang umuso na ikinatawa naming pareho. Hindi ko alam kung handa na ako sa buhay may asawa pero alam kong dito pa rin naman aabot ang lahat kaya dapat ko na lang tanggapin. I am happy to help our business by doing this, by marrying someone I don't love. "Ready?" Tanong ni Mommy. Kalaunan kaya kabado akong tumango bago dahan-dahang tumayo.
Agad naman dumalo ang ilang mga staff para tulungan ako sa sobrang laki kong gown. Pahirapan kami lumabas sa hotel room hanggang sa makarating kami sa bridal car ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang nasa loob ng kotse. I am alone here at the back and the driver is also silent in front. Tahimik ako na nagdadasal habang papunta sa simbahan kasi kinakabahan talaga ako. Our wedding is the most awaited wedding here in the Philippines. So there will be a lot of reporters and videographers on this day. My parents and Alden's parents arrange everything. So it's so grand. Kung ako sana ang tatanungin, mas gusto kong simple lang. After all, the efforts are worth it. Pagkahinto namin sa tapat ng venue, kagad ako nalamig at nanginig. I could already hear the sweet music that made me tremble even more. Ilang ulit akong napalunok dahil hindi na rin ako mapakali. Biglang kumatok si Gina sa bintana kaya agad ko yung binuksan. Pero sana hindi ko nalang ginawa kasi mas lalo lang nadagdagan ng kaba ko nang makita ang pagkatarantas sa mukha niya. What's wrong? Mahinang tanong ko kasi namamawi siya at parang hindi mapakali. Maghintay ka daw muna. Alden is not yet there. Madiin na bulong kaya marahan akong tumango saka isinara muli ang bintana. He is not yet there? Posible kayang hindi niya ako saputin. Pero bakit sa mismong kasal pa siya atras? Bakit hindi sa simula pa lang? Gustong tumulo ng mga luha ko dahil sa maraming tanong na bumabagabag sa utak ko. Kung atras lang din siya, sana sinabi niya kaagad para hindi na nag-effort si na mommy at para wala na rin mapapahiya. Pero agad nawala ang mga agam-agam ko nang kumatok na naman si Gina. Pero sa ngayon mukhang maaliwalas at masaya na ang mukha niya. Nang mabuksan ko ang bintana, kaagad niya akong binigyan ng isang matamis na ngiti kaya bahagyang nawala ang kalahating kaba ko. Ready? Your groom is waiting, Mrs. Abellano. Nakangiting sabi niya kaya hindi ko mapigilang mapangiti. Ilang sandali lang may nagbukas ng pinto ng kotse saka inalalayan nila akong pumunta sa likuran ng saradong pinto. Bahagya akong pumikit saka huminga ng malalim para kahit papaano'y maging maayos ang pakiramdam ko. Wala akong maramdaman na iba kundi kaba lang. I am so nervous, not excited, not happy, but nervous. When the wide door opened, I slowly opened my eyes and a lot of smiling guests welcomed me. Pero dumiretso ang tingin ko sa mahabang altar at doon, nagtama ang mga mata namin na magiging asawa ko. Wearing his white tuxedo, causing him to look even better. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong emosyon habang nakatitig sa akin. Marahan ako naglalakad habang kumakabog ng mabilis ang dibdib sa kaba at sa hindi ko maipaliwanag na nararamdaman. I could hear everybody's gasp around me but I didn't leave my soon-to-be husband's eyes. I am so curious about his reaction. Nang tuluyan ng nakalapit, ako ay kaagad ako sinalubong ni Mommy at Daddy. Mom gave me a tight hug and Dad gave me a kiss on my forehead. Girl Juice darling, my dad whispered before escorting me towards my groom. Napalunok ako bago dahan-dahang humawak sa braso nito. Kaagad niyang iniiwas ang tingin sa akin, sabay kaming humarap sa pari. We are both stiff and emotionless, but my heart is beating so fast. Hindi ko alam kung ganoon din ang sa kanya pero sigurado ako na hindi lang dahil sa kaba ang pagbilis ng tibok ng puso ko. You, Amber Galvez, do you accept Alden Abellano to be your lawfully wedded husband? I do, Father. Mahinang sagot ko. You, Alden Abellano, do you accept Amber Galvez to be your lawfully wedded wife? There was a long silence after that question because he didn't answer. Kinakabahan akong napalingon sa kanya at nabutan kong nakatingin din siya sa akin na may halo-halong emosyon sa mga mata. Tuluyang kumawala ang luhang kanina ko pa pinipigilan ng mabasa ang pagsisisi at lungkot sa mga iyon. I do. Malamig na sagot niya habang nasa akin ang tingin kaya pumalakpak ang lahat. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi ako gumalaw kaya siya mismo ang humarap sa akin. My tears are continuously flowing while he is lifting my veil. I swallowed hard
when he tilted his head slowly and put a light kiss on my lips. That gave me an electrifying feeling that I couldn't understand. That is my first kiss. Hindi ko alam na ganoon pala ang pakiramdam ng mahalikan, but I can feel something weird. So weird that it's hurting me. I am not happy. I hope you understand. Mariin na bulong niya matapos ang halik kaya mas lalong nanginig ako at nanlamig. Congratulations to the both of you. Congratulations to the both of you. They congratulated us, but I am not genuinely happy about it. There is something about what he said that made me scared. Parang natatakot at nalulungkot ako dahil sa ibinulong niyang iyon. Hindi ko alam kung bakit. And weeks after our wedding, nalaman ko na may girlfriend pala siya na hindi alam ng mga magulang niya. And he loves her so much that he can't even look me in the eyes for a couple of minutes. Like he is allergic. He doesn't care at all. Napangiti ako na malungkot dahil sa alaala na iyon. I am in love with my husband but I know he has a girlfriend. I am not angry because I am the one who ruined them when I accepted the marriage proposal. Sa isang taon na pagsasama namin, wala akong maalala na kinausap niya ako ng matagal. It breaks my heart every time he is treating me that way but I have no rights to demand because our wedding is for convenience. One-sided love. Ano nangyari? Tanong ni Manang nang maabutan ako na nakatayo lang doon kaya mabilis akong ngumiti para itago ang bigo at lungkot. Wala po. Mamaya na lang po pala ako kakain. May aayusin lang ako sa taas. Matamlay na sabi ko saka nagsimula ng umakyat sa taas. Our households knew how cold my husband was towards me. Our parents even know. Mommy wants me to end this but Dad insisted on trying. Even Alden's parents insisted that we need to keep on trying. Hindi nila alam na parang wala ng pag-asa. Kailan niya kaya ako titingnan na parang babae? Kahit hindi na parang asawa niya. I just want to see him smile. I love him. He is cold and rude towards me, but I fall in love with him. Alam niya kaya yun? Darating din kaya ang panahon na mapapansin niya ako? Na magugustuhan niya ako? Okay, mahalin niya? Because I want him to feel the way I feel. I want this marriage to work. I want him to look at me with so much passion and love. Pero kailan kaya yun darating? Darating kaya? Manang, wala pa po ba si Alden? Kabadong tanong ko kay Manang Alma nang makababa ako kasi hating gabi na hindi pa rin siya nakakauwi. Maraming beses na siyang umuwi ng late at mayroong pagkakataon na hindi siya umuwi pero hindi ko pa rin maiwasan mag-alala. He is driving his own car and I don't trust other drivers out there. Kalmado akong umupo sa sofa dito sa living room habang lingon na lingon sa pintuan. Uuwi din iyon anak. Mas mabuting matulog ka na. Gigisingin na lamang kita kapag dumating na ang asawa mo. Mahinang sabi ni Manang kaya marahan akong umiling. Iintayin ko na lang po siyang umuwi. Matulog na po kayo. Magalang na sambit ko sa kamarahang hinimas ang braso ko dahil sa lamig ng aircon. Tahimik akong pinagmasdan sandali ni Manang bago siya huminga ng malalim. Sige. Pagsuko niya kaya mahina ko ulit siyang tinanguan. Dahan-dahan siya naglakad pabalik sa quarters nila kaya mag-isa ako naiwan dito sa living room na medyo madilim kasi patay na ang ilaw. Napasulyap ulit ako sa labas pero wala pa rin kotse na paparating. He is handling a giant company and I understand that he is busy. Pero hindi naman ata dapat siya abutin ng ganitong oras. Pero kalaunan, ipinilig ko na lang ang ulo ko sa kamarahang napangisi dahil sa naisip. Alam ko na pala kung nasaan siya kapag mga ganitong oras. Hindi na dapat ako mag-alala, diba? Kasi nga minsan hindi na siya umuwi. Akmang hihiga na sana ako sa couch pero hindi natuloy kasi may narinig akong humintong kotse sa labas. Dali-dali akong tumayo para buksan ang pinto at para silipin na rin ang kotse ni Alden na kapapasok lang. Our guard even stared at his car for a second but when he saw me watching, he just bowed a bit and immediately go back to our main gate. Nang lumabas si Alden, kita ko magulo niyang buhok saka ang lukot-lukot na damit niya. Kaya bahagi akong kumurap. Padarag niyang isinara ang kotse sa katamad na naglakad papasok. Alden. Agad natawag ko pagpasok niya pero sandaling sulyap lang ang ibinigay niya sa akin.
Bahagya ako lumapit para sana kunin ang atensyon niya pero ilang hakbang pa lang ang ginagawa ko. Ako na rin mismo kusang huminto. Ilan di pa? Ang layo namin pero amoy na amoy ko. Galing sa kanya ang matapang na amoy ng isang alak. Pero mas nangingibabaw ang mamahaling pambabaeng pabango na hindi na bago sa akin. Wala sa sarili akong yumuko sa kanapahakbang na lang paatras para hindi na muling maamoy pa ang pabango. Biglang nanikip ang dibdib ko pero nang maramdaman ko lumingon siya, tiningala ko siya ulit. What? Malamig na tanong niya kaya marahan na lang akong ngumiti ng pilit. Hindi nakalampas sa paningin ko ang pulang tinta na nasa bandang kwelyo niya. Kaya doon ako napatitig na matagal. Meron din sa laig niya kaya mabilis kong napagtanto kung ano iyon. Matulog ka na. Mahinang sabi ko saka ngumiti ulit ng pilit. Bagyang kumunot ang noon niya pero wala na siyang iba pang sinabi. Mabilis siya naglakad papunta sa taas at ang tanging nagawa ko na lamang ay pagmasdan siya habang ginagawa iyon. Nang mawala siya sa paningin ko, nangihina akong bumalik sa couch saka doon pabagsak na umupo. Saktong pag-upo ko doon rin nagsibagsakan ng mga luha ko na hindi ko alam na namumuo na pala. Tahimik lang akong lumuluha habang nakatitig sa sahig dahil sa sakit na nararamdaman. My heart is aching. Itong sakit na ito ang hindi ko kayang tiisin. Ang pisikal na sakit ay kaya ko pantiisin nang walang kahit anong reaksyon pero itong emosyonal na sakit ay hindi. Hindi ko kayang hindi umiyak kapag nasasaktan ng tulad nito. I just want to pour my sadness out through crying silently. I was right. He was with his girlfriend. They spent the night together and I don't want to think about what they did because it will surely hurt me. Nang maubos ang luha ko ay nagpa siya ako umakyat sa itaas. Pero bago ko pumasok sa sariling kwarto, nakita kong bahagyang nakaawang ang pintuan ng kwarto ni Alden kaya bahagya ko iyong sinilip. Nakita ko na nakadapa siya sa kama habang walang suot na pang-ibabaw at wala din siyang kumot. Walang ingay ako na pumasok sa loob saka lumapit sa kama. Hindi ko nakikita ang mukha niya kaya bahagya ko na lang na iniangat ang kumot para makumutan ang buong katawan niya. Pinatay ko na rin ang ilaw sa kahinayaan na ang lamp sa bedside table niya ang bukas bago tuluyang lumabas para pumunta sa sarili kong kwarto. Pagkarating ko sa kwarto, kaagad kong hinubad ang robe na suot sa dahan-dahang humiga sa kama. Hinayaan ko lamunin ako ng antok sa mga oras na iyon para magpahinga na ang mata at puso na parehong sumasakit. Kinabukasan, maaga kong nagising para silipin si Alden na tulog pa rin. Habang tulog siya, wala akong ingay na pumasok muli para ihanda ang lahat ng susuotin niya sa araw na ito. At nang maihanda ko lahat, mabilis din akong bumaba saka dumiretso sa kusina. Magandang umaga sa iyo anak. Bati ni Manang Alma kaya matamis akong ngumiti. Good morning din po Manang. Mahinang bati ko sabay bukas ng ref para kumuha ng mga rekados na lulutuin ko ngayong araw. Maayos ka lang ba? Hindi ko inaasahang tanong niya kaya natigilan ako. Po? Malungkot siyang ngumiti saka umiling na ilang beses. Halos buong buhay na niya siyang naninilbihan sa pamilya namin kaya kilalang kilala niya ako. She is my personal yaya back when I was still young and when I got married, she transferred here from my parents' house. Alam ko nag-aalala siya sa kalagayan ko kasi saksi siya kung paano ko baliwalain ang asawa ko. But I am completely fine. As long as he is not hurting me physically, I will be fine. Tahimik ako naganda ng breakfast habang nagmamasid si Manang sa tabi. Nang matapos ako sa pagluluto, tinulungan ako ni Manang na maghanda sa lamesa. Hindi pa ba nagigising ang asawa mo? Gigisingin ko na lang? Tanong ni Manang, kalaunan kasi hindi pa bumababa sa Alden. Umiling ako sa kanya. Ako na lang po. Sabi ko pero hindi pa ako nakakaalis. Agad ko nang natanaw si Alden na presko sa suot niyang itim na tuxedo na siyang hinanda ko. Imbis na tumayo pa para puntahan siya, mas pinili ko na lang na umupo sa pwesto. Magandang umaga iho. Bati ni Manang kaya marahan siyang tinanguan ni Alden bago umupo sa harap ko. Masaya naman ako ngumiti sa kanya pero isang sulyap lang ulit ang ginawa niya bago nagsimulang kumain. Good morning. Masagla kong bati at wala ko natanggap na sagot sa kanya tulad ng nakasanayan. Bago ako mag-umpisang kumain, tinignan ko muna ang unang pagsubo niya at naging masaya ako dahil hindi na ito tulad kahapon na nawalan siya ng gana.
Sunod-sunod siyang sumubo ngayon na ikinangiti ko. I started eating with him also, but I can't help but to glance at him for every minute that I could. Nang matapos siyang kumain, walang paalam siyang tumayo sa katuloy-tuloy na umalis kaya mabilis ko din siyang sinundan. Nang makaalis ang kotse niya, matamlay akong bumalik sa lamesa para sana ligpitin ang pinagkainan namin pero nandoon ang isang katulong para gawin iyon kaya hinayaan ko na lang. This is my everyday scene. I am not tired of it but I want to change it even a bit. Kahit sana bati lang sa umaga. Kahit sana yun lang, magiging masaya na ako. I decided to paint another painting in my painting room to ease my boredom and sadness. Inilabas ko lahat ng nararamdaman ko habang nagpipinta para maging mabuti at maginhawa ang pakiramdam ko. Pero nang malapit na ako matapos, biglang nag-ring ang phone ko kaya kaagad ko iyong nilingon at nang makita na si Gina ang tumatawag ay mabilis kong sinagot. Amber, good news. I am on my way to your house. Let's shop. Masiglang sabi nito kaya napangiwi ako. Paano kung ayaw ko sumama? Sabi ko habang tinitingnan ng painting na halos walang buhay. Sad and mysterious painting. Hindi ako tumatanggap ng sagot niyan. Mariinis sabi niya sabay patay ng tawag kaya napabuntong hininga ako bago tumayo. Isang sulya po muna ang ginawa ko sa painting bago tuluyang lumabas para pumunta sa kwarto ko. I took a bath and I prepared myself for Gina's plan because I know that she will still insist if I won't come. Ilang minuto lang may bumusina na sa labas kaya alam ko kaagad na siya na iyon. Hi! Pasigaw na bati niya na lumabas ako. Is it your treat? Tanong ko pero umirap lang siya bago umiling. Of course not! Ano ka? Napangiwi ako sa mabilis na sumakay sa passenger seat. Ngumisi siya ng malapad sa kamarahang pumalakpak. What? Tanong ko kasi ang weird ng tingin niya. You will treat me. Akala mo hindi ko alam no? You sold your painting just last week. Magkano? Natawa ko ng mahina sa sinabi niya bago umiling kaya mas lalo niya akong kinulit. Fine. 17,000? Million. Bumuntong hininga. Nasabi ko kaya hinampas niya ako sa balikat ng ilang beses habang sumisigaw. Oh my God! Let's shop! Bilhan mo ako ng Gucci! But... Angal ko pero kaagad niya akong pinutol. No buts. Tawagan mo na lang asawa mo kasi parang matatagalan tayo. Let's burn your money. Sayang lang. Natatawang sabi niya. Kagad ako natahimik dahil sa sinabi niya. Wala akong number ni Alden kaya paano ko siya matatawagan? At kahit naman siguro hindi ako umuwi, wala siyang pakialam. Sige. Mahinang sagot ko kaya nagsimula na siya mag-drive. Salita siya ng salita habang nasa biyahe kami pero tanging-tango lang ang sagot ko. Parang nawalan ako ng gana dahil naalala ko na wala nga akong number ni Alden. Para kaming hindi mag-asawa. Para lang kaming umuupa sa parehong bahay. Here we go! Masayang sabi ni Gina nang makarating kami sa BGC. I gently licked my lips before going out while holding my branded bag. Nilingon ko si Gina na nakangiti ng malapad kaya pabiro akong umirap. Libre. Hirit niya kaya tinawanan ko na lang. Nang makapasok kami sa unang store, kagad nagningning ang mga mata ko sa mga bagong labas na mga bags at damit galing sa mga luxury brands na paborito ko. I really love to shop. From then until now, this is my stress reliever aside from painting. Pumili kami ng pumili ni Gina na walang inaalala na pera. I am allowing myself to spend a lot of money because I am using my own. This is not my parents' money nor my husband's money. I earned this through my paintings and I have a lot so I better enjoy it. Alright! Sabay naming sabi ni Gina habang nakatingin sa mga paper bags na galing sa iba't ibang designer stores. Parang single ah. Pabiro niyang tanong kalaunan kaya nawala ang ngiti ko at mukhang napansin niya iyon kaya marahan siyang tumikim sa kabahagyang sumandal sa akin na parang humihingi ng tawad. Nginitaan ko siya sa kainilangan. Alam niya lahat ng tungkol sa marriage namin ni Alden. Wala akong itinago sa kanya kasi kapatid na ang turing ko sa kanya. I don't have any sister or brother but Gina made me feel that I am not an only child. Sorry. Malambing na sabi niya. I'm fine. Mahinang sagot ko pero ngumuso siya. Kain na lang tayo?
Gorgeous woman like us does not deserve the word stress. Masayang bawi niya sabay hila sa akin patayo. Naglalakad kami papunta sa isang mamahaling restaurant habang dala-dala ang napakaraming pinamili namin. Nang makapasok sa loob, kaagad kong pinili ang table sa pinakalikod kaya agad ding sumunod si Gina. Ang bigat? Inis na reklamo ko sabay turo sa mga paper bags kaya tinuwanan niya lang ako bago tumawag ng waiter. Kaagad kami nag-order at habang naghihintay, pasimple kong inilibot ang tingin ko sa loob ng restaurant. Pero muntik na ako mahulog sa akin ang upuan ko dahil sa biglang nahagip ng mga mata ko. Ingat! Mabilis na sabi ni Gina pero hindi ko na naalis ang tingin ko sa dalawang tao sa hindi kalayuan. Automatic na namuo ang mga luha sa mga mata ko habang tinitingnan sila na masayang kumakain. My husband is smiling sweetly while staring at the woman's face, like he is very much interested in every words that may came out from her mouth. He even handed her a glass of water. The girl cutely laughed and she caressed my husband's cheek. Alden kissed the back of her hand while smiling sweetly. Those smile and those eyes. Bakit hindi ko makita yan kapag ako ang kasama niya? Unti-unting tumulo ang mga luha galing sa mga mata ko sa pagdurog ng puso kong matagal ng durog. The woman is beautiful. She has a fair skin and almond-shaped eyes just like me. She's not as tall as me but she has a slim body that every guy would want. Gago siya. Mariin na sabi ni Gina habang nakatingin kila Alden at mabilis na tumayo para sana sumugod pero kaagad kong pinigilan. Please, wag. Pagmamakaawa ko pero nalilisik pa rin ang mga mata niya. Kahit saan hindi ka niya mahal, bigyan ka naman niya ng respeto. Sigaw niya kaya tumingin sa amin ang mga nandito na lalo kong ikinaiyak. Gina! I beg. Nang tumingin ulit ako sa table nila Alden, naabutan kong nakatingin na din sila sa amin. Kaagad akong lumunok saka nag-iwas ng tingin para hindi niya makita ang mga luha ko na walang katapusan sa pag-agos. Mabilis kong binuhat ang mga pinamili namin saka naglapag ng cash sa table at dali-daling hinila na si Gina papunta sa labas. Mas lalong bumuhos ang luha ko na makalabas kami kaya nangihina ang tuhod ko. Muntik na ako mapaupo pero kaagad akong hinawakan ni Gina. He doesn't deserve your tears. Mariin na sambit ng kaibigan ko. Kaya napasulyap ulit ako sa loob. Nakitang-kita kasi salamin lang ang pader. Kaagad na nagtama ang mga mata namin ni Alden pero kaagad din siya nag-iwas ng tingin para bumaling sa kasama. Napaawang ang labi ko habang lumuluha. He looked so happy. Hanggang sa makarating kami sa kotse ni Gina, wala pa rin ako sa sarili. I could still feel the pain on my chest. Ang sakit na parang hinihigop lahat ng lakas ko. He looked so happy. I murmured to myself once again. Ngumiti ako ng malungkot sabay tingin sa daan. Ganyan pala siya kapag kasama niya ang girlfriend niya. Hindi naman pala siya cold. Kailan kaya siya magiging ganun sa akin? But of course, he will never look at me the way he looked at her. Pagkarating ko sa bahay, walang gana kong inilapag lahat ng pinamili sa ibabaw ng couch. Saka ikinulong ang mukha gamit ang sariling palad. Are you okay? Marahang tanong ni Gina kaya mabilis akong tumango. Saka kinuha ang dalawang kamay sa palad para bigyan siya ng pilit ng ngiti. Yes, she sighed. Sana hindi na ako nag-ayapang mag-shopping. Matamlay na sabi niya kaya marahan akong huminga ng malalim. It's fine, Gina. I'm really okay. Pangungumbinsi ko pero tinitigan niya lang ako ng matagal gamit ang naaawang mga mata. Kaagad akong umiwas ng tingin dahil hindi ko gusto na kinaaawaan ako. Amber, don't look at me like that. Naluluhang sabi ko. I want to remain strong despite of these heartaches. Hindi ko gustong kaawaan ako kasi para sa akin hindi naman ako kawawa. I already know that my husband has a girlfriend and it's fine with me. Not until I fell in love with him. Yes, I am hoping for him to love me but I don't hate what he's doing. Kung ako ang nasa kalagayan niya, mas pipiliin ko din ang taong mahal ko. But, please, Gina. Sabi ko kaya marahan siyang tumango sa kainiban na ang topic. Hindi rin nagtagal si Gina dahil may kailangan pa siyang gawin kaya naiwan ulit ako mag-isa sa tahimik naming living room. Huminga ako ng malalim sa kadahan-dahang naglakad papunta sa itaas.
Iniwan ko lahat ng pinamili ko sa baba at nagpa siyang mamaya na lang aayusin. Pagkarating ko sa sarili kong kwarto, kaagad akong pumasok sa banyo para matitigan ang sarili sa salamin. My almond-shaped eyes is a bit reddish because I cried earlier. My natural pink lips is attractive as ever as long as my pointed nose. Hinawi ko ang itim at kulot kong buhok para makita ang leeg na sobrang puti. Maganda naman ako, I murmured. Na-insecure ako sa girlfriend ni Alden. She's beautiful. So beautiful that I doubted my own beauty. Hindi ko pa rin nakakalimutan kung paano ko nalaman na may girlfriend siya habang kasal na kami. 2 linggo ata matapos ang kasal namin, sinabi niya sa mismong mukha ko ang mga salitang may mahal na siyang iba. It was fine for me back then because I don't love him that time. But I learned to love him, kaya nagsimula nang sumakit ang puso ko tuwing naiisip na doon niya mas gustong umuwi, hindi sa akin. Kung hindi siguro kami pinagkasundo, kasal na sila ngayon. Pero kasalanan ko ba? No. Para ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, inubos ko ang oras ko sa pagpipinta ng mga bagay at senaryo na nakikita ko sa isip ko. Hindi ako nakaramdam ng gutom habang nagpipinta. Kahit ilang ulit na akong tinatawag ni Manang para kumain. Gusto kong ubusin ang lahat ng bumabagabag sa isip ko. Gusto kong ilipat ang lahat ng sakit sa mga larawang ipininta ko. Hapon na ako nakaramdam ng pagod kaya marahan akong tumayo para mag-unat ng katawan na medyo namanhid. Nang makita kong 4 na painting na ginawa, napangiti ako ng tipid. Painting is my hobby, and this is also the reason why I can buy what I want without asking my parents' help. Nang makontento ako sa pagtitig sa painting ko, nagpa siya akong lumabas, kahit may mga pintura pa din sa muka at sa ilang parte ng katawan ko. Mabilis akong bumaba sa kadumiretso sa kusina. Ipaghahanda na kita, anak. Saad ni Manang nang makita ako pero kagad akong umiling. I'm not really hungry po. Nakangiting sabi ko sabay bukas ng ref para kumuha ng ilang prutas at fresh milk. Yan lang ang kakainin mo? Tanong niya habang nakatingin sa kinuha ko kaya mabilis akong tumango. Diet, Manang? Pabiro ko pandagdag kaya napatawa na din siya ng mahina. Mabilis akong pumunta sa garden para doon kumain. Medyo naging maayos na rin ang pakiramdam ko. Parang walang nangyari kasi inilabas ko lahat ng sakit habang nagpipinta. Painting will surely save me from drowning. Tahimik akong kumain ng mga prutas habang tumitingin sa mga bulaklak na itinanim ni Manang, pati ng ibang kasambahay. How I wish I could be as calm and peaceful as them. Nang matapos kumain, kaagad akong bumalik sa loob sa tiningnan ng mga pinamili ko. I bought 5 from Gucci, 3 from YSL, 2 from LV and 7 from Victoria's Secret. Ngayon ko lang napansin na sobrang dami nga.